Kamakailan lang ay nagpunta sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth upang makipagpulong sa matataas na opisyalis ng bansa, kabilang na ang ating sariling Secretary of Defense, pati na rin ang Pangulo ng Pilipinas, upang pag-usapan ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ayon sa US government, prioridad umano nila ang mga bansang katulad na lang ng Pilipinas at hindi na sila nakapokus ngayon sa pagtulong sa European countries dahil ang nakikita nilang malaking banta ay ang bansang China na nakikita ding malaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Kinumpirma din ni Secretary Hegseth na itutuloy nila ang nasa $500 million na military aid para sa ating bansa o nasa lagpas 28 billion pesos na napakalaking tulong para sa ating hukbong sindatahan upang makabili ng panibagong mga defense equipment. Pagpapakita umano ito na buo ang suporta ng Amerika para sa pagpapalakas ng Philippine military at inaasahang kinumbinsi din nila ang ating gobyerno na maglaan pa ng mas malaking pondo para sa ating pangdepensa dahil gusto ni US President Donald Trump na lakihan ang defense budget ng mga kaalyado nito at bumili ng mga US-made weapons. At sa pagpupulong na nga na ito ng dalawang bansa, mayroong bagong inanunsyo ang US Department of Defense at ito na nga ang pag-aproba sa pagbenta ng nasa 20 units ng mga F-16 Block 70-72 Vipers para sa Philippine Air Force na matagal na ring tinatarget bilhin ng bansa. Ito talaga ang pangunahing gustong bilhin ng Air Force at base sa bagong approval, magkakaroon ito ng maximum cost ng nasa $5.58 billion o katumbas ng halagang nasa lagpas 300 billion pesos. Ngunit pwede pa itong mapababa ang presyo nito. Depende na rin sa kung ano ang gusto ng ating mga Air Force officials. Umabot sa ganyang halaga ang deal na aprobado ng Amerika dahil complete package ang ino-offer ng US government tulad na lang ng nasa lagpas 150 mga missiles na bagong klase at hindi pa nagagamit ng Philippine Air Force at marami pang mga spare parts at iba't ibang mga subsystems at equipment upang masigurado na nasa top condition ang fighter aircraft. May mga reports din na kapag tuluyan ng mapirmahan ng bagong deal na ito, ay inaasahang magta-transfer ang Amerika ng mga second-hand na F-16 fighters para sa Air Force na mas magpapalaki palalo sa fighter fleet ng ating bansa at makaya na nating protektahan ng ating airspace. Marami pang ibang offer mula sa ibang bansa tulad na lang ng KF-21 na gawa ng South Korean company na Korea Aerospace Industries. Ngunit ayon sa kanila, inaasahan na nila na ang F-16 fighters ng Amerika ang mananalo dahil na rin sa mas lumalakas na alyansa ng Amerika at Pinas. Ngunit umaasa sila ang mananalo sa susunod na proyekto dahil dalawang klase ng aircraft ang pinaplanong bilhin ng Air Force. Malaking problema lamang dito ay kung makakayanan nga ba ng Pinas ang mga gastusin, lalo na't daang-daang bilyong piso ang kinakailangan dito, ngunit inaasahang tutulong din naman ng Amerika sa problemang ito upang matuloy na talaga ang matagal na hinahangad na fighter jets ng Pilipinas. At sa pagbebenta ng Amerika ng kanilang mga F-16 sa ating bansa, hindi naman maiwasang magbigay ng pahayag ng katabing bansa na China at sinabing ang pag-aproba na ito ng Amerika sa fighter jets para sa Pinas ay malaking banta sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon at nanawagan na dapat wag ituloy ng bansa ang kanilang defense cooperation na magpaparami palalo sa armas ng Philippine military. Sa aking opinyon lamang, ay hindi natin maintindihan ang saloobin na ito ng China dahil sa pamproteksyon lamang ng ating teritoryo at hindi naman tayo nangingialam sa kanila kung mayroon silang mga bagong armas kahit na malaking banta pa ito sa ating bansa. Siguro ay banta ito sa kanila dahil kapag nagkaroon na tayo ng mga bagong F-16 ay hindi na sila basta-basta pang makakapasok sa ating teritoryo na palagi nilang ginagawa sa ngayon, lalo na't wala pa tayong mga fighter jets at naghihingalo na rin ang ating mga FA-50. Malaki man ang naiambag ng mga FA-50 sa ating bansa
at napatunayan na rin sa maraming operasyon ng hukbong sinatahan, ay hindi natin maikakaila na hindi talaga ang mga ito sapat na protektahan ng airspace at teritoryo ng bansa, lalo na laban sa mga totoong fighter jets ng China. Kahit na mahal ay maganda ang offer ng Estados Unidos, lalo na ang mga spare parts at pagiging kompleto nito sa armas, dahil ito ang naging sakit ng ating mga FA-50 na kung saan iilan sa mga ito noon ay hindi operational at hindi mamintina ng maayos dahil sa kakulangan ng spare parts, kaya hindi rin mapakinabangan ng maayos ang mga aircraft. Pagdating naman sa ibang offers, kayang pagkasyahin umano ng Saab Group ng Sweden ang nasa 12 nilang Just 39 Gripen fighter sa budget na 62 billion pesos, na kung ating titignan ay napakaganda ding offer. Samantalang ang Korea Aerospace Industries naman ay sinasabing kayang pagkasyahin ang nasa 10 KF-21 fighters para sa 62 billion pesos na budget din, ngunit tanging mga fighter jets lamang ang kasama sa offer na ito. Magiging problema kapag fighter jets lamang ang nasa offer dahil kailangan din ito ng mga missiles at bala at lalong-lalo na mga spare parts dahil ilang dekada pagagamitin ang mga naturang aircraft at hindi nasa top condition ang mga fighter jets kung hindi ito mamimintina ng maayos ng Philippine Air Force. Sa ngayon, kailangan na lamang na paghandaan na ng Philippine government ang budget para sa mga F-16 na ito at umaasa din tayo sa pinansyal na tulong ng Amerika upang magkaroon na talaga ng fighter jets ang Pilipinas.